Smuggle, 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 smuggle. 5 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang nag-iisang programa sa Facebook at YouTube na tumatalakay sa issue na may kinalaman sa illegal tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita, Ka Anton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X Smuggling Movement at para sa Rated X numero 80. Narito ang ating mga headline. Container van, puno ng smuggled yosi, booking sa Philippine Coast Guard. Police Major, active Police Major, huli dahil sa smuggled yosi, pinahinto sa checkpoint kumaripas, pero huli rin sa hot pursuit. Sa ating infographic of the week, makikita isang magsasaka, minamartilyo, minamaso ang mga smuggled goods galing China. Marami pong mga Chinese traders ang engaged sa smuggling. Puro po yan palusot, puro palakad. Hindi ko sila mismo ang umaharap. Kumukuha po sila ng taga-areglo. Lalong-lalo na po dyan sa customs. Ay nako, marami po dyan ang mga areglador na kinukuha, binabayaran. May commission pa nga yung iba ng mga Chinese national. Hindi lamang ho yung mga Pogo-based Chinese, kundi maging yung mga nandiyan dyan sa Binondo. May kilala po ako, marami. Kaya alam ko po yan. So, sino po ang nahihirapan dahil po sa smuggling? Walang iba po kundi yung mga ordinaryong Juan de la Cruz. Although, dahil po sa smuggled, nakakabili si Ka Anton ng brief sa halagang 50 pesos. Nakuha na po natin ang una sa ating mga balita. Eto, hindi ko maintindihan kung matinding pangangailangan ni Major Isa pong active PNP officer. May trabaho ka naman. Malaki naman ang sweldo mo dahil ikaw ay isang opisyal. Chief of police ka pa sa isang bayan dyan sa Zamboanga. Bakit ka pa nag-engage sa smuggling? Baka naman hindi mo pinagkatiwala o ayaw mo ipagkatiwala yung mga kumpiskado at sinosolo mo, kaya bumiyahe ka. Ikaw na mismo ang bumiyahe. Baka. O baka naman may mas nakakataas sa'yo ang nag-utos, kunin mo rito sa presinto o sa presintong yan, yung mga epektos at ibiyahe mo. Hindi ka mahuhuli kahit nakasakay ka dyan sa Innova mo dahil ikaw ay isang police major. Kaso, nangyari na checkpoint. Kaso, nang ma-checkpoint, nagtangkang tumakas at nakatakas nga doon sa unang checkpoint. Pero nagkaroon po ng hot pursuit operation. Kaya pagdating ho ng Oroquieta City sa Misamis Occidental, doon na po siya napahinto at pinahinto. At doon, bakit ka tumatakas? Police major ako, huwag mo ako nang sitayin. Hindi, tumakas ka doon sa unang checkpoint Kaya doon nakita ho, bumulaga yung mga smuggled cigarettes na nandoon sa likuran ng kanyang upuan. At ano yung mga smuggled items na yan? Ilan po ang nahuli? 20 cases ng Berlin. 20 master cases at 6 na master cases ng Astro. Ewan ko lang ho, nakalagay ho sa balita, 390,000 yung estimated market value pero it could be more. Dahil pati yung Toyota Innova ay kasama po yan sa kinumpis ka. Kaya tataas pa ho yung market valuation ng mga total confiscation na yan. So congratulations po kung sino man yung unit na nakahuli dito kay Major alias Gerald. Isang kapwa ko senior citizen sa Tupi, South Cotabato, natiklo dahil nakitaan po siyang may kargang mga illegal cigarettes, halagang 150,000 lang naman, pero na-checkpoint to yung mama dun sa kanyang minivan na kulay puti. Ayan, makikita ho, tumambad, bukas na bukas. Lantaran na nagbabiyahe ng mga illegal cigarettes. Kaya ayun, itong kawawang senior citizen, siyempre, hindi nakaligtas sa kamay ng batas.
Sa Davao Oriental, noong Marso 5, ganap na alas 11 pasado ng gabi, na-test by ang dalawang kalalakihan. Nagbebenta ho ng smuggled cigarettes online. Natunugan ho ng rakyo nila. Natunugan ho ng anti-cyber group ng Davao Oriental Provincial Office. Siyempre, nagsagawa ng test by. Ayun, timbog ang dalawang lalaki. Mga ambisyoso. Laway lang ang puhunan. Eka, mag-post ka lang sa Facebook. Eka, maaari ka nang kumita ng malaki. Ano bang ipopost ko? Smuggled cigarettes. Ayun. Siyempre, hindi ho yan nakalusot sa radar ng ating kapulisan. Ayun, timbog sina Ray at si Ino sa pagbebenta ng smuggled cigarettes online. Sa Port of Manila, noong Marso 5, binuksan ng Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan ng Bureau of Customs ang isang undeclared cargo container van. Galing po ito ng Zamboanga at lulan po ng MV St. Michael. Tumambad, mga kahon na walang tatak, tagong-tago, balot na balot, dalawang master case sa isang kahon. Kaya nang buksan ho yan, hindi nyo talaga matutugan o hindi nyo makikita sa biglang tingin na may lamang smuggled cigarettes. Pero dahil nga po undeclared, nagkaroon na rin po ng mga intel report. Ayun, hindi po yan pinalagpas at ayon po sa inyong nakikita, sinupervise po yan ng Bureau of Customs at yun, tumambad 15 milyong halaga ng smuggled cigarettes. Ididistribute saan? Sa Maynila, sa Luzon, dahil doon po lumapag sa Port of Manila. Talaga, ang isang gawaing masama ay hindi magbubunga ng mabuti. Tulad na lamang noong Marso 6 sa Santo Niño, South Cotabato, isang lady driver ang sinita ng pulis dahil sa isang traffic violation. Nang humimpil, nakita ho ng pulis in plain view sight na may karga ho siyang smuggled cigarettes. Nang inventaryohin, naglalaman po ito ng Canon at Berlin sa halagang 235,740 pesos ang estimasyon. Kaya itong si Aling Noria, naghihimas ng rehas dahil sa kapabayaan. Dahil hindi pinahintulutan ni Lord na makalusot ang iyong daladalang smuggled cigarettes. Noong Marso 6, sa Talakag, Bukidnon, nanguluntoy si Mintoy nang siya ay masita. Sa isang checkpoint, nakitaan pong may karga ang kanyang minamanehong red Toyota Innova ng mga smuggled cigarettes. Naglalaman po ito ng 4 cigarettes na may halagang 400,000 pesos. Siyempre, kumpiskado yung kanyang minamanehong Toyota Innova. Bata pa ho si Mintoy. 24 anyos. Engaged na kagad sa pagbebenta ng mga smuggled cigarettes. Isa na naman pong sterling performance para sa CIDG at sa Malalag Municipal Police Station. Dahil noong Marso 6, nahuli sa akto sina Christian, Ibrahim at Rodel na nagdidiskarga ng 600 master cases mula dun sa kanilang motorized bangka papunta po dun sa isang truck. Pero ang lahat tong yan ay isa pong entrapment operation. Kaya ayun, 21 million ang halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska doon sa 3 individual. Papasa na po sila. Kwalipikado na po sila. Saan? Sa RA 10845 na kung saan pwede silang kasuhan at siyempre ang mga kaparusahang ipapataw sa kanila ay reklusyon perpetua. Walang piyansa, walang paglaya silang kakaharapin.
dahil sa pagsasagawa ng routine food patrol ng Zamboanga del Norte Maritime Police Station, kanila pong nasumpungan ang isang sari-sari store na lantaran ng bebenta ng smuggled cigarettes at ng kanilang suriin. Siya sa atin ay nahulihan po ang isang lalaki na nagmamay-ari ng tindahan. Meron pala siyang tinatago pang 5 master cases ng mga smuggled cigarettes na sa pagtaya ng mga pulis ay nagkakalaga ng 286,500 pesos. Malaking iskandalo po ito sa inyong barangay, Manong. Noong Marso 7, nakatanggap po ng isang intel report ang Sulu Maritime Police Station at kanila pong agarang ininform ang Bureau of Customs para puntahan ang sitio Subadatu, Barangay Buansa, Indanan, Sulu dahil doon nga po ibababa ang mga kargang smuggled cigarettes galing po sa isang bangka na nagkakahalaga ng 4.3 million pesos. Dakong alas 9, nakarating po sila sa lokasyon pero ang masakit, hindi na po nila inabot yung mga taong nagbaba ng sigarilyo kaya wala po silang nahuli. Ang tanging natangay nila yung mga kumpiskadong sigarilyo. Huwag sanang mauwi sa recycling plant. Noong Marso 8, sa Banay-Banay, Davao Oriental, minala si Efren dahil napadaan po siya sa isang checkpoint na itinalaga ng Highway Patrol Group bilang bahagi ng kanilang anti-smuggling at anti-carnapping efforts. Yun, nakita ho yung kanyang minivan na green transformer, syempre pinahinto. Baka may laman kapag ganyan, Innova, minivan, wing van, pinapahinto ho yan dahil baka may mga kontrabandong dala. Hindi ho nagkamali ang ating Highway Patrol Group. May karga nga si Efren na 15 master cases ng Canon Menthol na sa kanilang pagtaya ay nakakalaga ng 750,000 pesos. Kaya ayun, makikita sa larawan. Makikita ho sa larawan, ay naku po, nakakulay tangerine si Efren. Naghihinagpis ang isang ginang may-ari ng isang sari-sari store at kanyang pinasingaw ang kanyang sama ng loob sa Facebook at makikita sa larawan. Nakuna ng picture ang isang peking ahente. Kaya ewan ko lang kung makakabalik ka pa dyan sa barangay na yan kung saan mo in-scam si Mrs. ng 31,800 pesos. Makikita rin naman sa larawan na nagsikap ang ginang na i-detect sa kanyang kakayahan kung peke o hindi yung kanyang binibiling sigarilyo. Lamang, napakagaling ho ng mga falsifikador at hindi mo talaga ma-detect yan hanggat hindi mo nalalasahang. Hindi naman natin pwedeng i-advise na manigarilyo rin kayo. Ay yung mga gumagamit ho ng brand na yan, alam na alam ho nila kung peke o hindi. Kaya ano po ang maipapayo ko doon sa mga smokers, kapag na-detect ko ninyo, nalasahan na ninyo na hindi ho genuine yung nabili doon sa tindahan na yun, balikan po ninyo yung tindahan. Huwag nyo munang pagalitan dahil baka hindi rin ho alam nung sari-sari store owner. Kung alam, isumbong nyo sa pulis. May iba ho talaga dyan, ipapalag pa. Pero yung mga sasabihin nga, hindi ko alam O baka na-biktima rin ako. Samahan nyo na po yung sari-sari store owner sa presinto. Sabayan nyo na po para lumakas ho yung kaso. Laban po kung sinong peking ahente man yung nakapagbenta ng peking sigarilyo. Smuggle.